ko ngayong araw na to mga katrop. Sleepy natin. Ayan. Bagyong bagyo. Eto na. Ang mangyayari dito sa mga pugo na to. Ayan. So, elevated na. Ayan. Pahalang na yung ano. So, at least yung itlog tumudulas na lang. So, eto guys yung kagandahan dito sa pugo. Everyday, meron ng mga itlog na nakukuha. Katulad yan guys, yung mga nakikita nyo ngayon. Ayan yung mga itlog. So, favorite ng anak ko na si Umbrel, yung mga egg ng pugo. Ayan. So, talagang lunchtime, breakfast. Talagang itlog ng pugo. Isa sa mga favorite niyang kainin. So, mga manok. Ayan. So, dito naman tayo guys sa baboy. Ayan. Silipin natin yung mga katropa natin, ang mga magbababoy. Hog racer. Ano kayong sitwasyon ngayong bagyo? Ito guys, lumalakas na yung tubig. At eto na nga. Let's go. Boom. Araw na to, kumusta ang baboy? Hala, bagyong bagyo. So guys, welcome back sa ating YouTube channel. Kabady mo ko po, dito pa din sa negosyo ng pagbababoyan. So ngayong araw na to guys, bagyong bagyo. Silipin natin yung mga alagang baboy at tingnan natin ano kayong sitwasyon nila. Guys, katatapos lang ng bagyong Katrina. Ayun. At eto naman, Pipito. Diyos ko, super typhoon daw etong si Pipito. Sabi nila, isa sa pinakamalakas na bagyo na darating dito sa Pilipinas. Eh, sino ba naman ang hindi matataranta guys? Panic buying na nga dito sa Camarines Sur at talagang todo preparation ng mga katropa natin. Kasi nga, signal number 5 ba naman? Diba? Signal number 3 pa lang nga, talagang alalang-alala na tayo. At ito na nga guys yung mga alagang baboy, talagang super magaganda na, ready for December na tong mga to. So November pa lang ngayon guys, at ito nga, sunod-sunod na naman yung mga kabagyuhan na nangyayari. At ito, may mga piglets pa dito. Ayan, so 5 piglets. Pasensya na kayo guys, sobrang dumi. Medyo abala talagang ngayon yung mga katropa natin sa pag-prepare nga dito sa bagyong Pipito para at least maging safety at ligtas. So, yung panahon ng bagyong si Katrina guys, ayan, may ilog dyan, may sapa dyan sa kapila. Ayan, hindi naman inabot itong babuyan na to. At okay naman guys, since itong babuyan na to is maganda naman. Laging na-maintain ang kalinisan. So ngayon lang talaga medyo marumi. Pasensya na kayo guys. Ayan, at alam nyo naman kapag bagyo, talagang first priority is yung safety ng bawat isa at syempre yung kaligtasan kung ano pa yung isasalba natin at precautionary na rin sa mga dapat gawin para at least paging safe at ligtas ang ating mga kabuhayan, kabahayan at kaperahan. Ayun. Kapag may mga bagyo na katulad nito, ito na nga, pag-usapan natin. Kapag may mga bagyo na katulad nito para parating super typhoon, make sure na safety yung ating mga alaga. Make sure din na in good health sila. Maaari tayo guys magbigay ng vitamin B complex sa ating mga alaga at syempre yung anti-stress na mga kailangan ng ating mga alagang baboy. So maaari tayo guys magbigay ng Vitamin Pro para at least complete all-in-one na kaagad. Meron ng anti-stress, merong growth, merong digestion. So kompleto. Syempre makakatulong yan sa ating baboy para iwas stress ngayong mga panahon na katulad nito. Natin, ito nga pala guys yung lalagyan ng mga feeds ng baboy. So bakit ba pinapakita natin sa inyo? Para at least guys magkaroon kayo ng idea kung alin ba yung mas magandang gawin sa ating mga lalagyan ng mga feeds. Ayan. So ito yung isang alagang inihing baboy na talaga namang hinihintay na magbuntis ulit. Talagang matumal ang negosyo pag ang baboy natin na alaga hindi nagbubuntis. At ito na nga guys, isa pa sa mga stress reliever yung mga ilog na katulad nito. Kaya lang kapag panahon ng kabagyuhan guys, talagang super alalang-alala yung mga katropa natin na nagninegosyo ng negosyong baboyan. Dahil nga kapag may ilog na katulad nito, alam naman natin, biglang hindi natin mamalayan, lumalaki na yung mga tubig. At syempre isa yan sa mga dahilan para maging panic mode tayo mga katropa. Pero kung alam naman natin yung lagay, yung tayo ng piggery natin, maging ano na lang tayo, mag-pray na lang tayo. Kasi nga guys, sa panahon ngayon, wala na talaga guys, nakakasiguro
Ayan, so katulad ng nangyari guys sa Naga, unexpected yun. First time in the history na bumaha ng talagang lampas ng bubungaan. Kahit second floor yung iba, abot na abot pa rin. Talaga naman, kaya nga yung mga katropa natin na ibang mga magbababoy, hog racer, talagang halos talagang na problema sila ng gusto. Hindi lang naman hog racer ang apektado guys, pati rin yung iba nating mga katropa na may iba't ibang mga negosyo. Guys, pag-usapan natin ano ba yung mga dapat nating gawin bilang isang magbababoy o hog racer kapag may mga bagyo na katulad nito. Syempre, una, maging kampante tayo, magdasal at humingi ng guidance at safety na rin para at least maging safe at ligtas ang ating mga negosyo. Ikalawa guys is syempre kailangan nating kontakin at itanong natin dun sa mga local agricultural office kung ano ba yung mga posible na pwede na gawin para at least maging ligtas ang ating mga baboy. Usually guys, katulad yung bagyong Katrina, merong mga kabarangay tayo na nagtanong kung sino ba yung mga apektado ng mga magsasaka at mga livestock hog racer din. Kaya importante guys na sa panahon ng sakuna na katulad nito, kung tayo magbababoy, kung tayo magsasaka, kung tayo ay related sa agriculture, may kailangan register tayo guys sa RSBSA. Ano ba yung RSBSA? Ito guys yung registration ng halimbawa ikaw magsasaka, dapat nakaregister ka dyan. Kung may alaga kang baboy, kung may alaga kang baka, at kung ano-ano pa, iparegister mo yan. Ganoon na rin guys yung mga fisher folk, mga mga fisherman natin, mga mangingisda. Para at least makatanggap tayo kung meron mga ipamimigay na ayuda yung government natin. So RSBSA ang tawag dyan. At ito na nga guys, so nangolekta sila ng mga pangalan at waiting tayo, hoping na sana nga mabigyan ng mga benefits yung mga katropa natin, hindi lang yung mga magsasaka, hindi lang yung mga mangingisda, kundi pati na rin yung mga katropa nating magbababoy, lalong lalo na yung mga apektado ng bagyo at iba't ibang mga kalamidad pa. Ng mga katropa natin, importante ba na magpa-register yung mga magbababoy sa RSBSA? Yes, mahalaga na makapagpa-register tayo sa RSBSA. Ano ba yung mga benefits na maaari nating makuha? Maaari tayong makakuha ng mga special training, skills na maaaring ibigay sa atin ng Department of Agriculture. Maliban dyan is makakatulong rin ito para at least maging informed tayo, maging aware, para at least mabigyan ng insurance yung ating mga pinagkakakitaan o pinagkakabuhayan. Katulad na lang guys netong pagninegosyo ng babuyan, bago tayo guys makakuha ng insurance sa PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation, ay kailangan natin, isa sa mga requirements nila, i-register tayo ng RSPSA. At importante yan guys, katulad halimbawa may mga kalamidad o kung ano-ano pa, kung ano man yung katulad ng mga ASF at kung ano-ano pa, maaari tayong maging kampante dahil nga kung nakaregister yung ating mga alagang baboy, maaari tayong mabigyan at may kasiguraduhan na maibabalik ang mga puhunan na inilabas natin sa ating bulsa. Ayun.